Isang mapagpalang umaga sa atin, sa ating mga kapatid, sa kawan ng Panginoon. Tayo ngayon muling naririto upang mag-aral ng salita ng Diyos. Sa oras na to, ang ating pag-aaralan ay may kinalaman pa rin sa darating na araw ng pagkamatay ng ating Panginoon sa pag-alaala at ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya ang sabi dito sa ating pagkukuhanan ng ating pag-aaral sa unang Korinto, Kabanata 1, talatang 18 hanggang 25. Babasahin ko sa Tagalog at ako'y inyong samahan, no? Sa unang Korinto, unang kabanata, simula sa 18 hanggang 25. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo patungkol sa kaligtasan na dala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Sabi dito, una sa 18, ang mensaheng tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanglibutang ito ay pawang kahangalan lamang. Sapagkat ayon sa karunungan ng Diyos, hindi niya ipinaintulutang sila'y makilala ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng magandang balita na aming ipinapangaral na sa tingin ng iba'y kahangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Israel ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo, maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Tayo manalangin, aming Panginoon, minsan pa, kami po'y muling dumadalangin sa biyaya ng iyong Espiritu, na minsan pa sa pangangaral ng iyong salita, pangunahan mo, Panginoon, ang iyong lingkod, pangunahan mo ang iyong salita, bantayan ito upang ito'y kumilos ng malaya ayon sa ikakabuti ng iyong mga tagapakinig. Aming dalangin ang iyong pangunguna na mas maintindihan namin ang mensahe ng kaligtasan, ang mensahe ng iyong kamatayan dun sa krus, ang mensahe ng iyong kapangyarihan sa buhay ng mga tao, Panginoon. Dalangin namin ang iyong pagpapala, ang iyong basbas, bigyan mo kami ng malinaw na pakinig, malinaw na pangunawa, higit sa lahat, pananampalatayang nasa matabang lupa upang ang aming mapapakinggan ay maging isang pagpapala, magbubunga, at ito'y magdadala ng katagumpayan. Salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Ito ang aming dalangin na pinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ang ating pag-aaral ay pinamagatan natin ang mensahe ng pagkamatay ng Panginoon. At alam naman natin dito na ito'y lagi nating tinatalakay kasi ito talaga yung puso ng kaligtasan. Sa maraming pagkakataon, gusto kong tingnan yung senaryo ng pagbabalita, no? Kasi sa pamamagitan ng pagbabalita na ipapahayag sa mga taong nasa malayo o nasa ibang mga lugar ang mga pangyayari at katotohanan ayon sa kanilang pagpapahayag. Maraming pagkakataon, makita natin na nalalaman natin ang lahat ng impormasyon dahil sa pagbabalita. Katunayan, merong tinatawag tayong laging, ang Biblia tinatawag nating good news, di ba? Ang mga balita, makita natin, sabi niya, maging sa mga dyaryo, kapahayag, maging sa internet na ngayon,
yung mga balita ay pinagkakakitaan ng maraming tao kasi interesado ang mga tao sa mga balita. Minsan nilalagyan nila ng mga kwento na parang hindi totoo pero interesado yung tao. Mga bagay na parang pag nakita ng tao ay mapapahanga siya, magiging interesado siya, bubuksan niya to at ito'y kanyang titingnan upang malaman yung sinasabi doon. Yung pala, hindi pala yun yung punto, hinuli lang yung kanyang interes. Kaya ganun yung paraan, pero makita natin sa pagbabalita, hindi talaga purong totoo, kundi punong-puno ng biases. Ang sasabihin ng reporter, sisikat ba ako dito? Magiging ako ba ang unang tagapagbalita nito? Magiging pinakamaganda ba ang presentation ko? At yung company, sabihin, makikinabang ba tayo? Hindi pa tayo mapapahamak dyan? Pag binalita ba natin dyan, walang magagalit sa atin, walang magdidemanda sa atin. Pag meron, medyo lilinisin nila at ayusin para pag binalita, una, gustong-gustong marinig ng tao. Pangalawa, magiging sikat o magiging pag-uusapan yung kanilang balita para sa susunod sila ay muling hanapin. Pero makita natin punong-puno ng biases, iba't ibang perspective, may mga pabida pa, di ba? Nung naalala ko nung ako'y galing sa trabaho, pag nung nasa Manila, binata pa ako, tuwing uwi ako, darating ako ng alas 5:30 o alas 6, magsisimula na yung iba't ibang balita. Halos ang pinipili kong balita, yung wala masyadong patalastas. Kasi halos marami na yung patalastas kaysa dun sa balita. Pero bakit? Kasi yun yung mas sikat sa tao, yun yung mas maraming pinapanood ng tao. Kaya hanap ako ng balita na tuloy-tuloy, konting patalastas, at yun yung pinanonood ko kahit na alam ko na hindi siya yung pinipilahan ng tao. Pero dito, ngayon, ba't natin dinala dito? Kasi meron dating balita na noon pa lang, gusto nang ipangaral. Gusto nang sabihin sa lahat ng tao. Katunayan, nagbilin pa ang Panginoong Yesus na ang balitang ito ipapahayag nyo sa inyong lugar, sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, at maging sa buong mundo. At ang balitang ito hindi nagbabago. Paulit-ulit na siya pa rin ang balita, pero tinatawag itong mabuting balita. Ang balitang ito, makita natin, walang reporter, walang cameraman, walang effects, wala man lang na anumang kumpanya na humawak dito para ito'y ibalita, no? Pero makita natin ang balitang ito ang dapat marinig ng lahat ng tao. Interesado man sila o hindi, dapat itong marinig ng mga tao. Ang balitang ito ay ang balita ng kaligtasan na isang araw si Jesus ay pinarusahan, pinako sa krus, at siya'y namatay dun sa krus dahil sa ating kasalanan at siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw at siya'y muling babalik para tuparin yung lahat ng pangako sa atin. Isang balita na napakaraming tao na ang nakinabang. Napakaraming tao nang naligtas, napakaraming tao na ang nagbago ang buhay pagkatapos marinig ang gantong balita. Kaya mga kapatid, ngayon, ito yung ating pag-aaralan na ang balitang ito may binalita pa doon sa past, binalita sa present at binabalita hanggang sa future. At ito'y may kapangyarihan din sa buhay ng tao. Kahangahangang kapangyarihan sa buhay ng tao. Pero ang nakakapagtaka dito, nung gumawa ng napakabigat at napakaganda at nakahangahangang senaryo ang Diyos para bilang regalo sa ating mga makasalanan, itong senaryong ito ang halos ayaw pakinggan ng mga tao. Itong senaryong ito ay naging katatawanan sa iba. Kanina binanggit natin, ang mga Hudyo hindi ito pinaniwalaan, bagkus humingi sila ng signs and wonders. Ang mga Grego hindi ito pinaniwalaan sapagkat ito'y parang sa kanila ay isang kamangmangan. Ito'y isang kalugihan. Kasi parang mag-imagine niyo yung bida, minsan may mga napapanood tayo na bida, yung ending ayaw natin.
Kasi sa Pilipino, ang mga pelikula nating Pilipino, kadalasan, simpleng bida, tapos humanga at nag-ambisyon hanggang nalampasan niya yung kontrabida, pinahirapan siya, kinawawa siya. Pagdating sa dulo, ay siya'y magiging mas makapangyarihan at mas magaling dun sa kontrabida at siya'y magtatagumpay. The end. Yun ang gustong-gusto natin, na parang nagtatagumpay lagi yung bida. Pero yung kwentong ito, isang makapangyarihan, kahanga-hanga, na padala ng Diyos ng kanyang bugtong na anak, nangaral at nakita yung kanyang karunungan, nakita ang kanyang kabanalan, nakita yung lahat ng kanyang kaibahan, at maraming taong nagbago dahil sa kanya, pero sa dulo, pinapatay, pinaratangan, iniyak, at namatay dun sa krus. Sinong may gusto ng ganong balita? Minsan manonood ako ng ibang pelikula, tas sa dulo magpapakamatay yung bida. Sad story. Minsan ayaw ng tao ng ganun. Minsan may mga kwento na pagdating dun sa dulo, makita natin yung dalawang bida na inabangan mo katagal-tagal, kiniligan ng mga tao, sa dulo hindi sila nagkatuluyan. Meron mang mga pelikula na yung bida ay naging lolo't lola na, saka pa lang natapos yung pelikula. Pero sa atin ngayon, makita natin yung bida natin hindi tumanda. Yung bida natin nagsimula sa bata hanggang ngayon, pinag-uusapan ng tao hanggang sa darating na panahon, ipinangako na ipapangaral at ibabalita para sa lahat. Okay, kaya dito makita natin ang una, sa verse 18, binanggit niya dito yung salitang ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus. Ito'y isang nakakatakot. Kaya ito'y tinawag kong ito'y nakakatakot na balita. Ito'y nakakatakot sapagkat ang balita na karamihan gusto ng balita ay yung magaganda, no? O yung nanalo ang isang boksingero ng Pilipinas o nagtagumpay yung kanyang team o ang Pilipinas ay naging pinakamataas pagdating sa larangan ng industriya. Yun yung mga balitang gusto natin. Pero yung namatay, no? Yung nagbabalita, hindi ka pwedeng ngingiti o magbibiro kasi namatay. Dapat seryoso ka rin. Tapos may pagkakataon na sila'y mananahimik para paggalang dun sa namatay. Pero itong balitang ito na binalita sa atin, at noon sa mga sulat ni Apostol Pablo, na ang tagapagligtas na siyang magliligtas ay namatay dun sa krus. Isang nakakayang kamatayan, isang kamatayan na parang nakakatakot. Bakit? Kasi ang makikita natin dito, yung umpisa pa lang ng kwento, hindi na gusto ng tao. Bakit? Nakakaya na itong Kristo na Mesaya, tagapagligtas, ay namatay sa krus. Kasi ang pagkamatay sa krus ay isang capital punishment. Ang pagkamatay sa krus ay isang kahiyayang bagay. Ito'y parusa sapagkat malaki ang iyong kasalanan. Ito'y nakakahiya. Bakit hubaran ka at isasabit ka sa krus, iyahang ka sa krus? Pangatlo, ito'y torture na kamatayan, napakasakit. Bakit? Hindi ito papatay ng mabilisan. Ito'y pumapatay ng dahan-dahan. Ito'y kayaya kasi lahat ng taong nakapaligid doon, pati mga sundalo, paglalaruan ka at gagawin kang katatawanan. Kaya ng lahat ng yang balitang yan ay nakakatakot, pero alam ni Jesus na mararating niya yan, kaya't kanyang tinanggap at nakita natin naging sentro ng balita yung kanyang kamatayan. Kaya, pero ang tanong, yung balita bang to, anong mapapala natin? Ito'y balita ng kaligtasan para sa lahat, bagamat ito'y balita ng kamatayan ng tagapagligtas. Pero sabi niya, kahit napakaganda ng balitang ito, na other side of the coin ay napakapangit, nakakatakot, pero ito'y nagdadala ng kaligtasan sa tao. Kaya lang dalawa
ang klase na nakikinig. Yung isang nagiginig ay hindi makikinabang dun sa kanya na pakinggan. Wala, narinig niya lang. At yung nagiginig ay nakinabang kasi naintindihan niya at kanyang tinanggap at kanyang isinabuhay. No? Kaya dito, yung kamatayan ni Jesus ay yung dalawang mukha niya. Una, sa mga hindi maliligtas, sabi doon, ito'y kahangalan. No? Pero sa mga maliligtas, mga maniniwala sa atin, ito'y kapangyarihan ng Diyos. Ito'y pagpapala. Kaya si Jesus ay tinawag na batong katigisuran at batong panulukan. Bakit? Kasi dalawa ang kanyang gagampanan. Tinupad niya ang plano ng Diyos na kaligtasan, pero nasa kamay ng tao kung matatanggap nila to, depende sa kanilang paniniwala at pagsisisi at pagtanggap. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi natin kontrolado ang puso ng tao. Hindi natin kontrolado ang gusto ng tao. Kaya ang nangyayari, kahit napakaganda ng balita na narinig, nawawala ng epekto para sa kanya yung purpose nung balita, yung purpose nung ginawa. Pero ang nakakalungkot dun, yung balitang yun, ang dala noon ay kapahamakan sa mga hindi maliligtas. Ang dala noon ay pagkamatay, kaparusahan sa mga di maliligtas. Kaya doon makita natin dito na sa bagay na to, sa Hudyo, sa Grego, at maging sa Grego, naghahanap sila ng wisdom, naghahanap sila ng karunungan. Hindi kailanman naging karunungan ang pagkamatay ng bida. Hindi naging karunungan yung namatay sa capital punishment. No? Sa mga Hudyo naman, sa kanila ito'y dapat mighty warrior. Dapat ito'y kapangyarihan. Ito'y bida, kagaya ni David, pero hindi yun. Ibig sabihin, hindi sila masaya sa balitang to kasi hindi nila tanggap yung kwento. Hindi nila tanggap yung sequence ng kwento, yung storya. Sa kanila dapat ang kwento, dapat makapangyarihan siya, dapat alisin niya, palayasin niya ang Roma, dapat ang kwento na pagkaisa niya lahat ng tao, dapat nagbagong buhay ng tao. Kaya hindi siya. Hanggang ngayon, nag-aantay pa sila ng ganong pelikula. Pelikula ng tagapagligtas na pangako ng Panginoon. Kaya ito'y nakakatakot kasi yung kamatayan ni Jesus ay isang horrible. Nakakatakot. Katatakutan. Bakit? Makita natin isang Jesus na nagkatawang tao. Ibig sabihin, dati siyang tagapaglikha. Sabi ng Biblia, lahat ng bagay na likha dahil sa kanya. Sabi ng Biblia, sa John 1:1, nang pasimula, naroon na siya kasama ng Ama. Nang pasimula ay naroon na lahat ng bagay. Pero dito, makita natin na ang mensaheng ito ay hindi umayon sa gusto nila, hindi umayon sa panahon nila. Okay, nakita natin yung accusation, nakita natin yung paghampas, nakita natin yung paggagupit kay Jesus, nakita natin yung pagdura sa kanyang mukha, no? May tanong ako, nasubukan na ba natin, nasampal tayo, nasubukan na ba natin naturaan tayo sa mukha? Nasubukan na ba natin yung binuli-buli tayo sa harap ng maraming tao o kaya pinaratangan tayo ng masamang akusasyon sa harap ng tao? Naranasan ba natin yung tinorture, brutal ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus? Yung inubaran siya sa harap ng maraming tao. Tandaan natin, nasa katawan si Jesus ng tao na mahina. Nasa katawan siya ng tao na punong-puno ng emosyon. Kaya makita natin yung sobrang hirap na dinanas niya. At yun ay mabuting balita. Kaya nga hindi matanggap to ng mga religious leader ng panahon na yun. Kasi imposible. Pag tinanggap kasi nila, sila yung antagonist. Sila yung kontrabida. Sila yung gumawa ng mga bagay na yun para ipapako si Jesus sa krus.
Kaya hindi nila matanggap to kasi ibang kwento ang gusto nila. Kaya dito natin, ang cross ay isang nakakahiyang bagay. Ang krus ay isang bagay na walang kakwenta-kwenta. Sabi nga dun sa madalas nating ah, makita na yung krus ay ginagawa nating simbolo ng kaligtasan o simbolo ng kabanalan o simbolo na representation, yung sign ng cross ay ng pag-iingat at gabay ng Panginoon. Pero noong panahon ng ating Panginoong Yesus, nung kanyang pinasan ng krus, ito'y nakakatakot. Ito'y simbolo ng pinakamasamang tao. Ito'y simbolo ng kaparusahan na sobrang hirap. Ito'y simbolo ng paghihirap sapagkat yung pagkapako sa krus, ang dala nito'y kahihiyan, ang dala nito'y reputasyon na napakababa kasi isa kang kriminal. Kumbaga parang ang pagkapako sa krus, kaya nga wala ngang naipapako sa krus na Roman citizen noong panahon na yun. Bakit? Kasi ayaw ng Roma na maging kayaya ang kanilang mga mamamayan kahit na ito'y kailangan parusahan, papugutan nila to ng ulo. At hindi sila papayag na ito'y crucifixion kasi ang crucifixion ay parang pagpapahirap at paghihiya sa mga tao. At hindi papayag ang Roma doon. At dito, mabigat pa dito, ang krus ni Jesus nung unang panahon ay nakakatakot. Pero ang krus na to ay naging imahe ng pag-ibig ng Diyos. Imahe ng pagpapatawad. Imahe ng biyaya ng Diyos. Kita nyo, kaya siya mabuting balita. Nakakatakot man siya, pero mabuti siyang balita. Kasi, papanong nagawa ng Diyos na palitan yung bagay na marumi, nakakatakot, bagay na kasiraan, tungo sa isang napagandang kalagayan. Kaya, yung lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating pagkukulang, lahat ng ating karamdaman, kinuwala ni Jesus dun sa krus. Yan ang mabuting balita, mga kapatid. Yan ang balita na hindi mo dapat kalimutan, dapat kabisado natin yung detalye, dapat yung balita ng yan ang laging naririnig sa ating bibig, sa ating mga kwentuhan. Yung balitang yan ang kailangan ng tao. Pangalawa, sa verse 19, ang sabi niya dito, sapagkat nasusulat, sisirain ng marurunong ang mga ay sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. 20, at ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong at ng mga tagapagturo ng kagusan, ng mga mahusay na debatista sa kapanahunang ito. Ipinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. 21, sapagkat ayon sa kautusan sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinapahintulutang sila'y makakilala ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Hindi niya pinapayagang makilala siya ng tao sa pamagitan ng kanilang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas sa mga nagpapasakop sa kanya sa pamagitan ng mabuting balita na aming pinapangaral na sa tingin ng iba'y isang kahangalan. Ang mga Hudyo humingi ng himala bilang katunayan, karunungan naman ang hinahanap ng mga Grego. Hanggang 22. Kaya dito, ang sinasabi naman nito, yung balitang ito ay walang dating. Bakit? Hindi pumasok sa standard nung karunungan ng tao. Ang makikinig ay yung mga tao nung panahon na yun, maging sa panahon natin. Pero itong balitang ito, walang dating. Hindi ginamitan ng standard o hindi ginamitan ng pamantayan ng tao patungkol sa pagbabalita. Kumbaga parang nakarinig ka ng wala dun sa standard, kasama umpisa pa lang alis ka na. Umpisa pa lang ayaw mo na. Kaya ito'y walang dating. Isang simpleng balita, isang payak, hindi nangunguha ng atensyon. Pagkus umpisa pa lang makita mo, sino ba yung Jesus? Sino ba yung Jesus? Ano ba yung Jesus? Tapos anong ginawa ng mga Jesus?
Nung gawa ni Jesus, puro kabaliktaran ng plano nung kaugalian noon. Si Jesus, hindi siya galing sa mayamang na pamilya, kaya sino ba to? Anak lang ng karpintero to. Si Jesus, hindi nag-aral sa mga sikat na paaralan. Si Jesus ay isang simpleng tao lang. Hindi nga nila alam kung sino nagturo sa kanya. Ito yung Jesus na siyang simple lang. Pero sa pamantayan ng mga Grego, sa pamantayan ng mga Hudyo, walang dating. Kaya lang, pinakita dito na ito'y sinadya upang hiyain ang mga karunungan ng tao. Nakita natin na sa karunungan ng tao, nawawalan ng saysay ang kaligtasan ng Diyos. Bakit? Kasi hinahanap ng tao ang kaligtasan ayon sa kanilang kakayahan. Hinahanap ng tao ang kaligtasan ayon sa kanilang pamantayan, ayon sa kanilang pinaniniwalaan. Pag lumabas ka dun sa kanilang pamantayan, sa kanilang pinaniniwalaan, ayon sa kanilang kakayahan, ayaw nilang maniwala dito. Hindi sila maniniwala dito. Napakasimple. Gusto ng mga tao na pag ginawa ko to, magiging bida ako. Pag ginawa ko to, mararamdaman ng iba akong nagtagumpay at marami akong natalo. Nagtagumpay ako kasi hindi to nagawa ng iba. Pero pag nagawa na ng iba, ay walang interes yung tao dyan. Kasi hindi siya magiging bida. Kaya dito, talagang sinadya ng Diyos na yung pinakamakapangyarihan na si Jesus na naging tao, pinakamatalino, ay dumaan niya sa pagiging simple at payak. Para makita ng tao kung yung pinakamatalinong kakayahan niya, yung pinakamakapangyarihang kakayahan niya, ay walang kakayahan para siya iligtas, kanino pa siya manghawak. Excuse. Kanino siya mananangan? Kung dun sa pinagtitiwalaan niyang kapangyarihan, ay hindi niya magawa na manindigan ng tama, ang mangyayari, makita niya wala siyang pag-asa. At dahil sa wala siyang pag-asa, doon lang siya kakapit sa pananampalataya. Doon lang siya kakapit sa mabuting balita na ipinapangaral ng mga anak-anak ng Diyos. Kaya dito makita natin dito yung mabuting balita na kanilang tinanggap ay walang dating sa kanila sapagkat hindi sila interesado, walang kaugnayan sa kanilang pinaniniwalaan o kanilang ekspektasyon, kaya ito'y hindi nila pinansin. Kaya nakita natin, kasi ang hinahanap nila ay yung sila ang bida, hinahanap nila makita yung kanilang effort, yung kanilang kakayahan, makita yung glory, yung kalwalatian ng bida, ng taong tatanggap. Pero makita natin dito, lahat ng to ng kaligtasan, ang Diyos ang naganap, ang Diyos ang nag-udyok, ang Diyos ang nag-umipo sa iyo, kaya ang Diyos ang nagtrabaho para ka maligtas. Maging sa plano, ang Diyos ang gumawa nito. Walang contribution ang kakayahan ng tao o ang karunungan ng tao. Maging yung pagtanggap mo sa Panginoon, hindi yan gawa ng tao. Sabi ng John 1:12, na lahat tayo naging anak ng Diyos. Pagdating sa 13, hindi yan kagagawa ng tao yan. Hindi yan sa pagiging likas ng tao. Ito'y kalooban ng Ama para sa atin. Kaya, tinatanggal ng kaligtasan ito ang lahat ng uri ng pagyayabang, uri ng pagmamalaki ng tao. Winawasak niya yung pinagtitiwalaan ng tao na kapangyarihan na kung saan ay bigay lang ng Diyos. Kaya lang naging kakumpetensya ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya maraming tao ang ayaw lumapit sa Diyos dahil sa pride. Alam nila magaling sila, alam nila mahusay sila, alam nila hindi sila nakatali. Kaya nga yung mga Hudyo, nung sinabi niyang kayo yung mga bulag, sabi niya hindi sila bulag, di ba? Nung sinabi sila may paratang sila, ayaw nilang umamin. Pero nung mga nilapitan ng mabuting balita ay yung mga makasalanan, yung mga mahirap, agad silang naniwala sa Panginoon. Kaya naging balakid, nag-awa yan. Para makuha mong kaligtasan,
At pero nandun ka sa karunungan ng tao, mahirapan. Mas mabuti pa ang isang kamelyong makapasok sa butas ng karayom kesa sa isang taong mayaman. Hindi ibig sabihin noon, taong nagtitiwala doon sa kakayahan ng tao. Taong nagtitiwala sa kanyang kayamanan, taong nagtitiwala sa kanyang karunungan, taong nagtitiwala sa kanyang magagawa. Pero ang kaligtasan ay yung anong magagawa ng Diyos. Kaya sabi ng mga alagad nun, sinong maliligtas? Sagot ni Jesus, sa tao imposible, pero sa Diyos walang imposible. Nang ibig sabihin, kapangyarihan ng Diyos ang kaya lang magligtas at hindi ang karunungan ng tao. Kaya dito, ang ganda nung nangyari sapagkat yung pagtatrabaho ng Diyos hindi sa pamagitan ng gawa, hindi sa pamagitan ng relihiyon, hindi sa pamagitan ng denominasyon, hindi sa pamagitan ng set of beliefs, hindi ito sa pamagitan ng anumang rituals o ceremony, kundi ito'y sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ito'y tinanggap ng tao. Kaya, naligtas ang tao dahil sa Diyos. Inalis niya lahat ng pagmamalaki ng tao. Kaya naging simple nga ito. At panguli sa tayo dito ay magtatapos, ito'y simple, ito'y payak, ito ay nakakatakot, pero ito ay kapangyarihan sa mga taong maliligtas. Ito'y kapangyarihan, ito'y magdadala ng kalakasan. Kaya mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, makita natin sa last verse mula sa 23, sabi niya, ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo isang katidisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit ang mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Grego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sapagkat ang inakala nilang kahangalan ng Diyos ay karunungang higit pa sa karunungan ng tao, at ang inakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang higit pa sa kalakasan ng tao. Dito makikita natin sa huling binasa natin na yung pangangaral sa pagkapako ni Jesus sa krus ay hindi kapanipaniwala sa mga Hudyo. Sa kanila ay nakakatisod. Parang wag niyong sabihin na siya ang Kristo. May Kristo bang ipapako sa krus? Kaya ayaw nilang tanggapin yon. Ngunit sa mga Hintil, ito sa rintong kahangalan. Kasi sa kanila pagkatalo yun eh. Kaya magkaiba yung pamantayan ng Diyos. Pamantayan. Pero ang tanong, ibig sabihin hindi ba magaling ang Diyos at yun ang hindi niya naisip yun? Naisip niya yun. Kaya lang sinadya niya na ganoon kasi ang tao nagtitiwala na sa kanyang kakayahan at pinakita ng Diyos yung pinakasimpleng bagay na ginawa niya ay hindi kayang abutin ng taong matatalino. Na parang pinakita niya yung pinakamalakas, pinakamakapangyarihan na inaasahan ng tao ay hindi papantay sa inaakala nilang kahinaan ng Diyos. Walang kahinaan ng Diyos. Kaya sabi doon, pinaganda ng magandang balita na sa mga inaakala nilang kahinaan ng Diyos. Yung pinaka mababa, hindi abot yung pinaka marunong na kakayahan ng tao. Kaya dito, mga kapatid, ang ating great enemy, walang iba kundi si Satanas, ang sistema ng mundo, ang makita natin yung sinful nature na nasa loob ng ating katawan. Pero lahat yan ay tinalo ng salita ng Diyos. Tinalo yan ng kapangyarihan ng Diyos pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon Jesus. Kaya ito yung mabuting balita na nagdala ng tunay na kapangyarihan, nagbigay ng pagbabago. Alam niyo po, ang ganda na makita natin na yung ganitong sistema ay ginagawa na ng Diyos mula pa sa Old Testament. Sa ganitong sistema. Makita natin, ano yung mga makapangyarihang ginawa ng Diyos, yung pagligtas sa Egypt, ang ginamit niya isang rod, no? Isang baston ni Moses, no? Makita rin natin yung sa wall of Jericho na hinangaan ng tao na wall, hinangaan ng mga Kananeya na mga tanggulan na mahirap na
ma, mapas, mapasok, pinakita ng Diyos ay hindi yung kahanga-hanga niyang gawa, kundi yung simpleng bagay. Simpleng bagay, maglakad lang kayo araw-araw, tapos biglang magpatunog kayo ng mga pakakak, ng mga trompeta, at sila ang magpapatayan. Yung banga, no? Tatago yung ilaw dun sa banga. Kaya makita natin, simple ang ginamit ng Diyos. Simple, ayaw niya yung ipapantay. Naalala ko tuloy si Gideon. Yung si Gideon ay pinalulusot, pinabawasan. Kung tutusin, napakarami ng kalaban nila. Kahit lahat sila lalaban, pero sabi ng Diyos, masyado kayong marami, bawasan. Tapos pagdating, binawasan uli. Kaya tinawag na 300 yung Gideon kasi 300 lang natralaban sa libu-libong kalaban. Pero nangyari, pinatunayan ng Diyos na siya ang naharap. Kaya walang nagawa yung mga kalaban nung panahon na yun. Ang ginamit lang ng Diyos ay simpleng bagay na inutos niya kay Gideon. Kaya maging yung panahon ng mga hari, makita natin, nagpuri lang yung tao at yung pagpupuri nila ang siyang unti-unti na pumatay o nagwasak dun sa kanilang kaaway. Kaya salamat sapagkat minsan ginagamit ng Diyos yung illogical na bagay para wag tayong manangan lagi sa pamantayan ng mundong ito. Kasi ang mundo ay bias, yung mga matataas, mga makapangyarihan, ang siyang laging nangunguna, pag wala ka doon, walang mangyayari sa iyo. Kaya dito, nakita natin na ang reason ng Diyos ay mapakita sa tao na walang mas dakila kaysa sa Kanya. Umasa sa Kanyang tao. May pakita sa tao na yung Kanyang kaligtasan ay isang regalo na libre lang, subalit pag iyong tinanggap, ito'y nagdadala ng kapangyarihan. Simpleng bagay, pero nagbabago ng tao. Simpleng bagay, pero nagpapatagumpay sa tao. Ang balitang ito ay dala-dala natin, kaya dapat panghawakan natin yung plano ng Diyos. Nagpapalaya sa pagkalipin, nagbibigay ng kakayahan para maging tagasunod ni Kristo at gawin yung mga bagay na ayaw niya. Nakapasok diyan ang justification, wala kang ginawa pero ginawa, pinapaging banal ka ng Diyos. Yun yung mahirap tanggapin ng mga taong matatalino. No, kailangan kaya ako naligtas kasi dahil kakayahan ko, dahil sa karunungan ko, sa galing ko. No? Ang kaligtasan ito ay kapangyarihan kasi nagdala ng kapayapaan. Dati kaaway tayo ng Diyos, pero dahil sa salita ng Diyos, makita natin, tinanggap natin siya at tayo naging kaibigan ng Diyos. Kasama rin dito ang sanctification kasi pumapasok ang Banal Espiritu sa ating mga katawan upang tayo baguhin. Kaya natalo si Satanas dahil sa simpleng balitang ito. Ang gusto ni Satanas, huwag mo ibalita ito. Gusto ng kaaway ay hindi, okay na yung ligtas ka, pero huwag mong masterin. Kaya maraming Kristiyano hindi pa makapagpahayag ng mabuting balita, hindi pa nila alam yung sequence. Kasi pag nalaman nila yun, manginginig si Satanas sa paligid nila. Mas maganda, sabi ni Satanas, mas okay kasi sa Satanas na ligtas ka na, kampante ka na, tago ka na lang sa bahay mo, huwag ka na magsalita, kasi ligtas ka na naman. Pero hindi ganoon ang plano ng Diyos. Kaya ka niligtas ng Diyos para ibalik ka sa tamang pamantayan. Kaya ka nabubuhay para sa Diyos. Kaya ka pinili ng Diyos kasi gusto niyang makinabang ka sa lahat ng kanyang kabutuhan. Kaya nga, tinawag tayong kawan ng Panginoon. At bilang kawan ng Panginoon, lahat ng pangangailangan mo alam ng iyong pastol. Kaya dito, makita natin, kapangyarihan ang kapalit ng simpleng kaligtasan, ng balitang kaligtasan, ng balitang nakakatakot, pero ang dala nito ay kapangyarihan mula sa atin. Bakit? Kasi pinatawad niya ang ating kasalanan at hindi lang yun, kundi pinalaya niya tayo sa kapangyarihan ng sinful nature pagkatapos sinayaan niya na ang kapayapaan ng Diyos ay maging kabahagi natin at pinakita kung paano natin natalo sa taas. Mga kapatid, sa ating dadaanan na Semana Santa, nawa maintindihan natin na yung nangyaring pagliligtas sa atin nagsimula dun sa kwento ng pagkamatay ni Jesus sa krus. At kung si Jesus hindi naiya
na gawin yung bagay na yun, huwag din tayong mahiya na ipahayag. Hindi naman tayo hubaran para lang maibalita natin ang mabuting balita. Sapat na yung kahiyang tinanggap ni Jesus. Hindi tayo ipapapako sa krus para maihayag natin ang salita ng Diyos. Ginawa na lahat yun ni Jesus. Yung dapat tayong gumawa, siyang gumawa bilang kapalit. Mga kapatid, tayo na nakinabang, karapatan naman niya na marinig sa bibig natin yung bagay na napakinabangan natin. Ang tawag din testimony. Marami tayong kaibigan, marami tayong kasama, dapat marinig nila na merong Diyos na siyang nagbabago ng buhay. Merong Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan at nagbibigay ng kalayaan sa mga taong gusto siyang tanggapin. Maaring tayo napalaya na, maaring tayo naligtas na. Pero marami pang tao ang hindi naliligtas. Marami pang tao ang bulag sa gantong bagay. Kailangan niyang marinig ang salita ng Diyos. Ang balitang nakakatakot, ang balitang walang kakwenta-kwenta, payak at simple, pero kapangyarihan na kayang magpalaya sa lahat ng pagkabilanggo, ng klaseng pagkabilanggo, kayang magbigay ng kaligtasan laban sa kasalanan at kamatayan. Kaya hindi mo kayang ibigay yung bagay na wala ka pa, hindi mo kayang bigay yung bagay na hindi mo pa tinanggap. Pero dahil tinanggap mo na, gamitin natin to para sa ating Panginoon. Kaya sa oras na to, develop natin yung buhay na nasa Panginoon. Sapagkat yun yung plano ng Diyos. So sabi niya, yung krus ni Jesus ay katidisuran. Pero ito'y batong panulukan sa ating mga naligtas. Hindi natin ipagpapalit ang Panginoon. Pagdating ng mga henerasyon to henerasyon, yung salita ng Diyos na hindi nagbabago, ipapangaral pa rin. Walang hanggan salita ng Diyos. Pero salamat, alam mo na yon, nakabisado mo na yon, at halos ma-perfect mo na yon, yung buong kwento ng kaligtasan, kailangan mo namang ibahagi sa iba. Kailangan natin sabihin sa iba. Pakita natin na walang pagbabago maliban sa gagawin ng Panginoon. Kaya sa oras na to, mga kapatid, sa darating na Semana Santa, iyan natin sa buhay nating maigi kung paano naghirap ang Panginoon, paano pumayag siya, nasaktan, tuwing kahiyaya, kasi mahal niya tayo, gusto niya tayo na gamitin, na tagasunod ng Panginoon, na siyang magyayaya sa iba para mabago din ang buhay. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyo. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng salamat at papuri. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pagsamba. Sa iyo po namin dinadalangin na ikaw siyang manguna at maghari sa amin. Ikaw siyang maging aming tanggulan sa lahat ng aming mga kainan. Ikaw, Panginoon, ang aming maging kalakasan sa lahat ng uri ng pagkaalipin o lahat ng uri ng kasalanan na sa amin ay patuloy mong malipin. Dalangin po namin, gamitin mo ang aming bibig, gamitin mo ang aming mga kwento para maraming taong makakilala sa iyo. Panginoon, ang mabuting balitang ito ay mabuting balita hanggang sa panahon ngayon, Panginoon. Dalangin po namin, turuan mo kaming maging tagapahayag ng iyong maging mabuting balita, maging tagapagkwento ng kasaysayan ng tagapagligtas na siyang namatay sa krus para sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng pasalamat at dalangin ng pagpapala sa lahat ng nakarinig ng iyong salita, pagpapala sa lahat ng aming mga pamilya, pagpapala, Panginoon, sa iyong bayan. Salamat po. Ito pong panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen.